Suportado rin ng National Youth Commission ng kampanya ng pamalaan kontra iligal na droga. At ayon kay NYC Commissioner Aisa Sequeira, daan ito hindi lamang para makamit ng kapayapaan at kaayusan, kundi upang makamit din ng mga kabataan ng magandang kinabukasan. Julius D. Samburon sa detalye. Suportado ni National Youth Commission Chairperson Aisa Sequeira ang kampanya kontra droga ng Duterte administration. Paglilinaw ni Sequeira na ito ang tamang panahon para mapanatilit makamit ng ating bansa ang kapayapaan at kaayusan. Kadalasan daw sa pagsapit ng 10 oras ng gabi, mga inosenteng individual ang nabibiktima ng pang-hold up at minsay pagpatay ng mga kriminal. Batay sa mga naunang ulat, ang isang individual na lulong sa ipinagbabawal na gamot ay nawawala sa tamang katinuan at pag-iisip, kaya niya nagagawa ang ganoong mga hakbang. I appreciate that finally natugunan na ng pansin. And I really think that bukod pa dun sa mga nag-surrender, ang dami pa rin. Ngayon, meron pa, pati even dating apps, you know, they have that. And ako, more than anything, I wish that, kumbaga ako naniniwala ako that you can't just solve the drug problem by cutting the supply, you know, and you have to solve the why. Why do people take drugs? Bukod sa peace and order, nais din ni Sequeira na makamit ng isang kabataan ang magandang kinabukasan. Sa nauna niyang pahayag, higit din daw sa rehabilitasyon ay mas importante ngayon ang prevention na pagpigil sa isang kabataan na malulong sa bawal na gamot. Mas importante din daw ang kagandahang asal. That's the harder part kasi intangible yan eh. And it requires the work of not just the police but everyone, our society. So it's work na hindi lang dapat natin ibigay sa gobyerno but trabaho sa ating lahat na tingnan mo yung pamilya mo. Tingin mo ba nag-drugs yung anak mo? Bakit? Those are the things that we have to learn. Samantala, sa babala ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na hindi pa din lusot ang mga celebrity o showbiz personality na sumailalim sa drug test kamakailan, kahit nagnegatibo sila dito, paghahayag ni Sequeira, I don't see why we have to be special. If sa ibang industriya binanggit ang mga pangalan ng may mga politiko, may mga nabanggit na mga pulis, may mga nabanggit na businessmen, I don't see why the entertainment sector should be any different. Batay sa datos ng pambansang pulisya, simula July 1 hanggang September 13 ngayong taon, mulat ng ipatupad ang Oplan Tokhang ay umabot na sa halos 700,000 drug pushers at users na ang sumuko sa mga otoridad. Para sa PTV News, Julius de Samburon. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.